Hello guys. Kain tayo. Kakatapos lang magtrabaho. Bali, ngayon kasi medyo hayahay na ako karon. Dati kasi 3 building ako everyday. So binabudget ko yan 3, 2.5, 2.5 para mag 8 hours ako. Nawala kasi yung isang building kasi lumipat siya ng lumipat siya ng ibang cleaning provider na mas lower yung price. Kaya yung nangyari sa akin ngayon, dalawa na lang yung condo ko for a day. And then maganda siya kasi hindi pa rin nababago yung 8 hours ko. So 4 hours ko tong dalawa. 4 hours ko tong dalawa. And then 2 hours ko lang matrabaho. So may 2 hours din ako. So 4 hours yung rest ko. 4. Kasi every building hinahati ko siya 4 hours. Pero matatapos ko lang naman 2 hours. So may 2 hours ako na tulog. Dun sa isang building, 2 hours na trabaho, 2 hours na tulog. Ngayon kasi kumbaga magkatabi lang siya na building. So 4 hours straight ko siya. So may 4 hours. Yung oras dito is 1:30. So 4:30 pa ako uwi. Kaya matulog ako. May nag-comment pala sa akin guys na kasi nagkukumpara ako ng mga requirements sa Pilipinas at saka dito. Siyempre marami naman sa Pilipinas talaga requirements. And then aside sa mga clearances, may mga medicals pa na i-check ka kung fit to work ka ba. Dito wala nang medical. So yun lang yung pagkakaiba. At saka sabi niya, dati daw yun na medyo marami yung requirements. Ngayon daw sa Pilipinas, hindi ko alam. Kasi kaka-apply lang ng pamangkin ko, Jollibee nga lang yun yung service crew. So parang dami nga ng requirements yun, may mga drug test pa, di ba? Anyway, sabi niya, nagtatrabaho daw kami dito para pambayad sa utang. Tinood bang po? Oo, tama siya. Kasi dito, makakautang kami. Like sa akin, let's talk about myself. Sa akin kasi, yung utang ko ngayon is cellphone, car. Dito kasi is pwede kami mangutang kung qualified lang. Kung may trabaho ka, pwede ka mangutang. Kahit anong utangin mo, mauutang mo yan. Pero responsible ka sa pagbayad. Yung advantage naman dito, kasi as long as may trabaho ka lang. Unlike sa Pilipinas, hindi ka naman basta-basta mangutang dun. Tsaka pag-uutang ka sa Pilipinas, 'di ba, may CI, pati yung kapitbahay mo. Kami dati nangutang kami ng motor, may CI, pati yung kapitbahay namin in-interview with regards sa amin kung kaya ba naming magbayad. So, 'di ba? Dito walang ganyanan. So, like pag-utang ko ng kotse, diretso. As long as may trabaho ka, payslip at saka yung work permit, yun lang. Hindi naman lahat ng pera namin napupunta sa mga obligasyon namin dito sa mga billings. Oo, aaminin ko na napakarami talaga naming billings dito sa bansang Canada. Minsan, parang, ewan ko, ganito talaga dito puro utang. Pero at least kumikita naman kami. Hindi lang naman napupunta sa utang yung pera namin. Nakakatulong kami sa parents namin, nakaka-invest kami, nakakaipon. Kahit na nagtatrabaho kami para sa utang, parang buhay mayaman din naman kami dito kasi nakagagawa namin ano yung gustong gawin namin, napupuntahan namin anong gustong puntahan namin, nakakain namin anong gustong kainin namin. So dito kasi parang yung mayaman sa Pilipinas dito is natural lang kasi dito parang hindi siya unison, kumbaga equal yung mga tao dito. Di mo masasabi na ganun mayaman, pero sa Pilipinas mayaman na ang status ng mga tao dito pag sa Pilipinas, di ba?
So ganun lang. Yung masasabi ko lang is okay lang naman na umutang as long as capable ka pa na magbayad, di ba? Oo, tama ka. Tama talaga na nagtatrabaho kami para sa utang. Pero depende din naman sa tao kasi yung may kaibigan ako ngayon, yung utang na lang niya is bahay lang. Oh, nagbabudget naman niya lahat, nakakapag-travel siya. Wala na siyang utang masyado. Yung mga responsibilities na lang niya, cellphone. Ang cellphone is lang yung monthly payments niyan. Tapos yung insurance ng car, life insurance, tsaka bahay. So yun na lang yung utang niya. Sa akin, dami kong utang kasi may education. May education din pala siya. So, pero nakaka-travel siya, 'di ba? Na hindi natin magagawa pag nasa Pilipinas tayo kasi sobrang liit lang ng kita natin sa Pilipinas, honestly. Kaya tama ka naman. Baon kami sa utang. Kumbaga nagtatrabaho kami para sa utang, pero at least maganda naman yung buhay namin dito. Yun lang guys, until next time. Pasensya ka na, I'm just telling the truth na okay naman yung buhay namin dito. Sa akin, nagsasabi lang ako, naboboring ako, napapagod ako kasi puro trabaho lang. Pero kung tutuusin mo, maganda din naman yung buhay kasi yung kinikita mo malaki din naman kahit papaano. Na hindi natin kailanman makikita sa Pilipinas. Sa Pilipinas, aasenso ka lang dun pag mag-business ka talaga, pag mag-click yung business mo. Pero yung kagaya lang natin na nagtatrabaho lang, ay nako, wag na. So until next time guys, bye bye.